Pitong pampalaki ng bato sa kidneys na madalas mong kainin. So guys, makinig ng mabuti. Good evening! Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ako pala isang LPT, Licensed Professional Teacher. So, ang pagbablog ay isa rin sa naiibigan ko. So guys, let's go na tayo. Ang topic natin for tonight is tungkol sa 7 bagay na nagpapalaki ng bato sa kidneys kapag madalas mo itong kainin. So guys, makinig ng mabuti. Ang video ito ay hatid ko sa inyo, napaka-informative. Informative, evergreen content. Evergreen content, kumbaga, ito yung content, no? Na hindi siya mapapanis at hindi kailanman ipagwalang sa bahala kasi ito ay tungkol sa ating kalusugan. Gagawin kong video ito upang meron tayong guide kung paano natin maiwasan o paano natin masundan kung anong pagkain ang pwede at anong pagkain ang hindi na nakakapalala sa ating mga karamdaman. So guys, let's go guys. Bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and pindot na rin notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload, manonotify kayo ng napaka-informative content. Promise, hindi masasayang oras sa panonood nito kasi meron kayong matutunan tungkol sa ating kalusugan, organic living or health tips. So guys, subscribe na, no? So let's go. Pitong pampalaki ng bato sa kidneys na madalas mong kainin. Ito'y napakasarap pa naman, no? Masarap na basta kapag hindi mo pigilan ang katakaman mo, talagang lalala ang inyong karamdaman kapag hindi mo ito kayang kontrolin. So, narito. Tip number 1, sobrang daming pulang karne at organ meat. So, guys, tulad ng baka, kalabaw, yun, red meat yan. Ang red meat at organ meats ay mataas sa purine. Ayan, yung organ meat, yung mga tinain, yung laman loob ng mga baboy, ng kalabaw, ng baka, yan. Kapag sobra ang pagkain nito, maaari itong magpataas ng uric acid. Super, guys, na proven na talaga kasi dati nung hindi ko pa alam, hindi pa rin alam ng mister ko, meron siyang uric, tapos syempre takam na takam siya sa ulam na yan, sa karne na yan. After niyang kumain yan, alam nyo ang sakit ng mga bukong-bukong niya, no? Tapos namaga yung paa niya. Ganon din sa akin. So, napakasakit at namaga. Magpataas ng uric, magpababa ng urine, no? Nagpapataas ng uric acid at magpababa ng urine. Magdagdag ng panganib ng uric acid stone sa mga taong madaling magkaroon nito. Ayan, yung mga maselan dyan, iwas-iwas na lang din. Hindi ibig sabihin na bawal ang red meat sa lahat. Ang gawin na lang, kumain ng tamang dami ng red meat at limitahan ang organ meats kung may history ng uric acid stones o gout. Kapag meron kayong lahi or talagang meron na kayong naramdaman tungkol sa uric acid, iwasan nyo na lang. Pwede kayong kumain pero wag sobra, no? Limitahan, no? Wag masyadong damihan, o ganun din. So, yung wala pang mga uric, yung walang history ng uric, so ingat-ingat din kasi baka pag mapasobra kayo sa pagkain nito, magkakaroon kayo. So, yun na yun, no? Yun na yung tip number 1. So, tips number 2, soft drinks, lalo na ang matatamis, mga beverage, nasty, soft drinks, mga kung ano-anong mga
mga drinks dyan, juices, ayan, yung mga, iwas-iwasan nyo po yan kasi hindi lang siya nakapayuric, nagpakaroon pa tayo ng kidney at UTI. So, ang regular na soft drinks, lalo na ang may added sugar o high fructose corn syrup, ay nag-uugnay sa mas mataas na panganib ng kidney stones sa ilang pag-aaral. Yes, no? Alam nyo naman yan, lahat, guys, talaga common na yan sa inyo na mga ganong klaseng inumin ay nagbibigay sa atin ng sakit, no? Tulad ng uric, UTI, and kidney. So, alagaan natin ating sarili para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pangarap natin sa ating pamilya. So, yun. Ang posibleng dahilan ay mataas na fructose. Ano? Diba? Nagkakaroon tayo ng gout, uric, UTI kapag ang naiinom nating mga drinks ay mataas sa fructose. Hindi nito napapalitan ang tubig bilang pangunahing inumin, no? So may ilang pag-aaral ding nag-uugnay ng cola drinks na mas mataas na stone rest. Ngunit hindi pa ganap na malinaw kung ang phosphoric acid mismo ang pangunahing dahilan. Ayan. So, ang gawin nyo na lang, mas piliin ang tubig bilang pangunahing inumin at limitahan ang sugar-sweetened beverage. So, yun yung sinabi ko, di ba, mga beverage, guys, yan talaga napakadelikado. Soft drinks, juices, nasty, alam niyo yung mga sito, beverage yan sila, no? Kahit anong mga soft drinks, pag sinabing soft drinks na mga matatamis na soft drinks, ingat, iwasan nyo na, no? So, number 3, sobrang alat. Ayan, yung mahilig sa mga maalat, lalo yung mga mahilig sa mga ginamos, tapos pag magtimpla sa pagkain, napakaalat. Ako talaga gustong-gusto na lang pagluluto ko ng pansit kasi manamis na matabang lang siya. Tapos pati yung pagluto ko ng ulam, kahit hindi ko na tinitikman, tansya, memoryado ko talaga pagtansya ng pagtimpla, no? Sobrang alat, isa ito sa may pinakamalinaw na ebidensya para sa calcium kidney stone. Ayan. Sa sobrang alat, tulad ng ginamos, asin, yung mahilig timpla ng sobrang dami ng asin pag nagtimpla sa mga niluto, no? Ayan. Tapos yung, lalo na pag kumakain sila ng mangga, dot-dot ng mangga, tapos, ay naku po, napakadelikado, wag niyo pong gawin yan. Mas tumaas ang panganib ng calcium stone sa ilang tao. Karaniwang mataas ang sodium sa instant noodles, yung mga Lucky Me, Pancit Canton, mga noodles cup, yan basta mga instant noodles, no? Processed food, yan, tulad ng mga longganisa, mga dilata, ayan, mga hot dogs, ayan, kikiam, fishball, mga processed foods yan sila. Processed meats, no? Yan, isa rin yan sa mga tulad ng mga bacon, tocino, ayan. Maalat na sausawan, ayan, yung maglagay ka ng suka tapos nilalagyan nyo ng patis, asin, toyo, ay Diyos ko po, iwas-iwasan nyo po. Ang gawin na lang, limitahan ang sobrang alat at piliin ang sariwang pagkain kung maaari. Ayan, so, ayan. Yun yung tips number 3. So, tips number 4, high oxalate foods, no? Ang tips number 4, high oxalate foods, kung may history ng calcium oxalate stones, maaaring i-recommenda ng doktor na limitahan ang sobrang dami ng ilang high oxalate foods tulad ng spinach, beets, ilang nuts, cocoa at dark chocolate. Ay, napakadelikado pala itong mga dark chocolate. Favorite ko pa naman yung mga dark chocolate na lalo yung mga pasensya na kayo. Naantok na ako, pagod kasi. Sorry guys, sorry, hindi ko napigilan. Paborito ko pa naman yung spinach. Bawal pala yung
ano pala, meron pala yun sa high oxalate foods pala ito sila. Isa pala itong bahagi, no? So, ang okra ay may oxalate rin, ngunit hindi ito kabilang sa pinakamataas na sources. Ayan. Pwede yan okra, yung mga spinach, alugbati, ayan, mataas palang high oxalate foods pala yan sila. Mahalaga ring tandaan na hindi dapat bawasan ang calcium mula sa pagkain ng walang payo ang doktor. Okay? Sa katunayan, ang sapat na calcium mula sa pagkain habang kumakain ng oxalate-containing foods ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagsisip-sip ng oxalate sa bituka. So guys, pag mataas palang oxalate foods na nakakain natin ay nakakapababa pala yun ng calcium, no? So, ingat-ingat din, no? Search muna bago kumain. Ang gawin na lang, huwag alisin ang lahat ng high oxalate foods. Sundin ang personalized advice kung may history ng calcium oxalate stone, no? So, yun. Number 5, mga matatamis na inumin. Ang mga sugar, sweetened beverage tulad ng soft drinks, sweetened food drinks, and sweetened food drinks, sweetened iced tea ay nag-uugnay sa mas mataas na panganib ng kidney stones sa ilang pag-aaral. Kasi matatamis yun eh. Kung napapansin nyo, pag nagtimpla kayo, nandun pa yung mga buo-buo na mga powder. Pag pumunta yan dun sa kidney nyo, at saka dun, din napakadelikado, no? Samantala, ang buong prutas ay hindi katumbas ng sweetened drinks at maaaring maging bahagi ng healthy diet. Prutas na lang yung kainin nyo. No? Lang yung mga sweetened iced tea, tulad Nestea, basta yung mga juices na nabibili sa Jollibee, kung saan mga food chain, na mga tindahan, yan, iwasan ko yan. Ang gawin na lang, mas pili ng tubig buong prutas kaysa matatamis na inumin. So, bumili na lang kayo ng watermelon, saging, basta mga bloom of apple, wag nang yung mga beverage, no? Number 6, high-dose vitamin C supplements. High-dose vitamin C supplements, ang napakataas na dose ng vitamin C supplements, halimbawa mahigit 1,000 to 2,000 mg bawat araw ay maaaring pataas ng oxalate sa ihi sa ilang tao. Guys, hindi ba yung umiinom kayo ng mga vitamins, vitamin C o kahit anong vitamins pa naman yan, ingat-ingat kayo. Lalo na dun sa 1,000 2,000 mg bawat araw ay napakataas po niyan. Ingat po kasi baka masira yung kidney nyo, yung ihi, no? Mas mahalaga ito kung may history ng calcium oxalate kidney stone, no? Hindi ito naaangkop sa normal na dami ng vitamin C mula sa prutas at gulay. Mas mainam talaga yung prutas na lang, no? Prutas na lang yung kainin nyo para mas marami kayong makuhang vitamin C kaysa dun sa mga supplements. Yung supplements kasi pinaprocess pa yan, no? Mas delikado. Ang gawin na lang, huwag basta mag-megadose ng vitamin C supplements maliban kung ipinayo ng doktor. So guys, huwag kayong uminom kapag hindi recommended ng doktor, no? Okay lang kung recommended ng doktor kasi sinusuri muna kayo yan bago kayo nirelisan ng ganyang mga supplements. So 7, kulang sa tubig. Ang isa sa pinakamahalagang rest factor. So guys, ang tubig talaga ay napakahalaga sa ating katawan, no? Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig ay isa sa pinakamahalagang rest factor para sa maraming uri ng kidney stone. So guys, ang tamang pag-inom talaga ng tubig sa isang araw ay 8 to 10 glass every day. Kung maaari nga, 8 to 12, no? So, mas mabuti talaga. Okay lang 8 to 10. Basta sa isang araw, dapat mainom nyo 8 baso o 10 baso bawat araw para ma-flush na niya yung mga dun sa ating katawan, hindi tayo magkakaroon ng UTI, uric, magkakaroon ng kidney stone, no? Napakadelikado. Kapag masyadong concentrated ang ihi,
mas madaling mabuo ang crystals. Mas mahalaga ang sapat na hydration kaysa sa pag-inom ng isang particular na uri na inumin. So, water therapy talaga tayo, no? Ang gawin na lang, uminom ng sapat ng tubig upang manatiling mapusyaw na dilaw ang ihi. Maliban kung pinayuhan kang limitahan ang fluids dahil sa ibang sakit na gaya ng advanced heart failure o ilang kaso ng CKD. So guys, mas mainam talaga uminom ng maraming tubig, no? Para din yung tubig kasi pangkalahatan na yan eh. Pag sumasakit yung ulo natin, water therapy, ubo, sipon, plema, ihi, kidney stone, UTI, lahat yan. Gamot na yan, ka-flash niya, no? So, yun lang guys. Dito na magtatapos ang aking video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood nito at sana may natutunan kayo. Na promise, hindi masasayang ang inyong oras sa panonood nito kasi evergreen content, no? Napakahalaga nito tungkol sa ating kalusugan. So, yun lang. Huwag na natin please subscribe. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito para sa araw-araw may natutunan kayo. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.